Oh, and speaking of Middle East, mag-ingat mga kababayan natin dyan sa Middle East. Ako po, naglaro na naman ang sabog-sabugan. Itong Iran at saka Israel. Ewan ko sa dalawan to. Hindi na nagkasundo, tagal nyo na magkapit-bahay. Oh, mga Pilipino hindi natin masisisi. Yung mga kapwa natin Pilipino ayaw magsiuwi sa Pilipinas dahil matagal na natin pinapauwi sa Pilipinas yung mga kababayan natin dyan sa Israel tsaka sa Iran. Dahil nga dyan sa awayan ng dalawa na yan, Diyos ko, parang kung magpasabog ng bawat isa, akala mo magkaaway lang sa fraternity. Nadadamay yung mga ordinaryong tao dahil dyan sa awayan ng dalawang bansa na yan. Alam naman natin na napakalalim ng pinagsimulan ng away niyan. Way back pa yan. Mga ancient pa yan. Mga unang-unang mga sinaunang mga tao pa. Nag-aaway na mga yan. Kaya lang siguro ngayon lang sila nagsilakasan. Baka ma-expire yung mga missile nila. O kaya ginagamit na nila sa isa't isa. O kasi may expiration yan. Buti pa yan, missile may expiration. Yung mga marriage certificate nyo, wala yan. Oo Kaya mag-ano kayo mag-ingat kayo mga kapwa ko Pilipino, mga minamahal natin Pilipino dyan sa ibang bansa. Okay, dyan sa Israel, sa Iran, sa Middle East. Kasi may kaibigan ako na stranded ngayon sa Jordan. Dahil yung airspace nila, hindi muna pwede travel or makalipad yung mga aeroplano. Gawa nang doon daw sa ibabaw nila dumadaan yung mga missile. Siyempre, pag lumipad ka, baka tamaan ka nun. Kaya kailangan mag-ingat-ingat muna kayo dyan. May kaibigan ako ngayon stranded dyan sa may Jordan. Hindi siya makauwi. Kasi nga, bakasyonista lang yun. Ewan ko, dami-dami mong papasyalan Ba't dyan ka pa sa Jordan nagpunta? Ano mo nang nainit dyan. So, ayan na nga mga bossing. Ang ng ating ang mga kaganapan ngayon dyan. So mag-iingat mga Pilipino. Sabi kasi umuwi na kayo. Pero naintindihan ko naman bakit ayaw nyo umuwi. Kasi dyan, at least dyan, pag namatay kayo sa missile, saglit lang. Hindi nyo masyado mararamdaman. Kung dito kasi kayo sa Pilipinas, putang ina, para kayong pinapatay rito unti-unti. Para kayong kandilang inuupos nitong pamahalaan na ito. Gagasay ng mga programa sa gobyerno para yung mga Pilipino unti-unti mga matay dahil sa hirap ng buhay. Habang sila, putyang gaganda ng mga damit, singhutin lahat. Videoke, karaoke dito, concert dyan. Hindi ba? Walang ginawa kundi magpasasa. Magpasarap sa buhay, lalong-lalo na yung mga mambabatas. Diyos ko po, ang pera ng gobyerno talaga naman ginagamit para sa mga pansariling kapakanan. May bago na naman nga tayong pasweldo, di ba? Yung anak ni Abante na bagong aso ni Romualdez, hindi ba? Mantakin mo pag dito ka sa Pilipinas. Hirap ang wala kang trabaho, wala kang kita. Hindi secured yung pambayad ng kuryente, tubig, internet, importante na internet pati baon ng eskwela, nagsimula na yung klase. Father's Day pa kahapon. Wala pang Father's Day. By the way, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay sa buong mundo. Tatay na mga talagang responsable. At doon sa mga tatay na anak ng anak, hindi naman nagsusustento. Hindi kayo Happy Father's Day Hindi kayo kasali. Yung mga tatay lang na mababait ang kasali sa Happy Father's Day. Meron bang happy na tatay ka, hindi ka nagbibigay ng masarap na maayos na buhay sa pamilya mo? Lasenggo ka pa, sabungero ka pang, hayop ka. Yung asawa mo nagpapakahirap sa abroad, nagkukudgod ng kubeta, nag-aalaga ng hindi niya anak. Iniwan sa iyo yung mga anak mo. Tapos, iniwan mo yung mga anak mo sa nanay nyo.
O sa nanay mo, taas ikaw, kung di ka na nakikipag-inuman, basketball ka ng basketball, di ka naman magaling. Tapos nagsusugal ka pa, kundi tong its, nagsasabong. O, nag-i-scatter. Di umaasikaso yung mga anak mo. Habang yung asawa mo, padala ng pera sa inyo, ikaw yung pera pinapadala ng asawa mo. Oo, putya, kung hindi mo isugal, ipang-inom, aba, ang kapal ng mukha mo ng babae ka pa. Buisit ka. Hindi para sa'yo ang araw na to. Oo, kilala mo kung sino ka. Ikaw na walang kwentang tao, hindi para sa ito. Tsaka BBM, hindi rin to para sa'yo. Ikaw ang tatay ng Pilipinas pero wala kang kwentang tao. Oo, yung sinasabi ko sa inyo, ekonomiya yon ng maliit na pamilya. Yung ekonomiya ng malaking pamilya, ang tatay niyan, ang pamilya ng Pilipinas, ngayon ang tatay niyan si Bongbong. O hindi Happy Father's Day sa'yo ha. Walang masayang anak mo ngayon dito sa Pilipinas dahil hindi mo sinisecure yung pang-araw-araw na buhay ng mga anak mong Pilipino. Oo, na supposedly ibinoto ka ng taong bayan para sana ang mga Pilipino ay iyong matulungan, maiahon sa kahirapan. O, kita mo, hindi ba? Meron ka ba nakikita ngayon sa Facebook nagkalat, Happy Father's Day kay Bongbong? Wala. Wala kang makitang Happy Father's Day kay Bongbong na mga post sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Wala, lahat ng mga post na nakikita ko, puros Happy Father's Day, Pastor Apollo Kibuloy, Happy Father's Day, PRRD. Pagtakin mo, di ba? Si PRRD matagal na siyang hindi tatay ng Pilipinas. 3 taon na siyang wala sa poder, pero ang Happy Father's Day ng mga Pilipino na kay Tatay Digong pa din. Wala akong nakikita kahit doon sa mga loyalista nga, mga bobong mga followers ni Bongbong. Wala akong nakikitang bumabati sa kanya, Happy Father's Day sa'yo. Napakaganda ng ginagawa mo sa Pilipinas. Masayang masaya kami. Alam mo kung sino mga nagbabati sa kay Bongbong ng Father's Day? Yung mga media. Grabe, Inquirer, Philippine Star, putang ina ang tribute kay Bongbong. Akala mo, Santo Papa. Grabe yung mga messages ng mga anak niya sa kanya. Messages ni Sandro, ni Vincent, at saka nung iba pa. Mga anak niya yung 3 itlog. Grabe yung mga messages, naka-highlight na gano'n, no? Tapos parang pinalalabas na si Bongbong Marcos ang pinakamagaling na tatay sa buong Pilipinas. Putang ina niyan. Di ba? Sabi ko nga ang tindi talaga nitong mga media na to, alam mong bayaran eh. Oh, alam mong bayaran ng mga punyeta. Saan ka naman makakita na bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga Happy Father's Day nila Baste, nila Pulong, at saka nung mga Duterte, inaano ba nila, hina-highlight, ginagawan ba nila ng mga ganong picture, tapos Happy Father's Day to tanginin yan. Walang ganun. Pero ngayon kaya nga mo, dito mo malalaman na bayad talaga eh. Dito mo malalaman na bayad talaga ang mainstream media eh. Mantakin mo, halos lahat ng dyaryo, puta, binabati Happy Father's Day si Bongbong. Paano? Sila lang ang naging ama lang si Bongbong sa kanila dahil putang ina, busog ang mga tiyan nila eh. Wala, mag-ikot ka dyan sa social media, mag-scroll ka. Putang ina, Father's Day kahapon. Walang iya, buti pa sa akin, maraming nagbabati ng Father's Day eh. Oo eh. Pucha, sa kanya talagang hinahanap ko eh. Sabi ko, Bongbong Father's Day. Pag tinype mo, lalabas. Puros mga post ng media outlet. Yung mga basher sa mga comment section, punta ka ng mga sa PTV, yung mga channel nila. Puta, walang bumabati sa kanya. May bumabati ng mga Happy Father's Day, you are the best president in the Philippines. Putang ina, AI. Yan yung sinasabi natin na nung nakaraan. Di ba may nahuling isang anak ng bilyonaryo na nasa likod ng mga negative propaganda against the Dutertes? Yung anak ng may-ari ng STI. O kung ikaw taga-STI ka, putay, kahiya mong sarili mo.
Oo, yung may-ari niyan, putang inang yan. Balasubas, kung makagawa ng ano, kala mo pogi. O so gano'n, sinisiraan, ginagawa. Alam mo si Inday, kailangan mo talagang papangitin para pumangit eh. Oo, si Inday, kailangan mo papangitin para pumangit. Pero yung mga tagapagtanggol ni Bongbong, putang ina, yung mukha nila kahit hindi mo papangitin, pangit na talaga eh. Di mo na kailangan ng AI para papangitin ng mga yan. Putang inang yan. Ugali pa lang nila, nuknukan na ng pangit. Nagmamanifest pa sa mga itsura nila. Oo, sa totoo lang, anak ng tinapay yan. Wala akong makitang matitinong komento sa kanya ng mga totoong tao. Puro AI, puro troll, mga walang mga muka, 3 araw pa lang yung account. Pero putang ina, kung makabati kay Bongbong, pagpasalamat kay Bongbong, akala mo nabigyan sila ng bahay. Walang hiya na yan. Diba? O kaya happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Pero yung mga walang kwentang tatay tulad ni Bongbong, mga walang kwentang tatay katulad ninyo na mga asawa ninyo nagkakandakuba na sa abroad para lang mapagtapos sa mga anak ninyo, tapos putang ina nakuha nyo pa magshabu. Kakapal ng mukha nyo ha, hindi lang kayo nagiinom, nagshabu pa kayo ha. Mga walang hiya kayo, nagshabu na, nagsugal pa ng babae pa. Anak ng kupal ka. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming